Hey mga brods, ay possible nga ito pong si Stanley Pringle ay yun nga, baka ma-trade na ito ng Barangay Nebra San Miguel dahil talagang matunog ang kanyang pangalan sa trading blocks na gagawin ng Barangay Nebra San Miguel, pati yung Stephen Holt na first pick mga kabrods ay gusto rin kunin ng Hinebra pero si Pringle ang kanilang gagawing trade asset. So mahirap to para kay Pringle dahil malaki na ang kanyang naitulong sa Barangay Nebra San Miguel. Pero syempre mga brods, business is business, ganyan talaga. Maski nga superstars natin na iti-trade. Kaya hindi na bago yan sa PBA. Pero ito na nga, ito pong si Pringle ay magiging 3-team trade ito mga brods. Mawala man ito sa Barangay Nebra San Miguel pero mananatili pa rin ito sa isang SMC team na kuponan. Ito nga pong SMB. Yes mga brods. Dahil gagawin nga 3-team trade pag itong si Mikey Williams ay makuha na ng Barangay Nebra San Miguel. Yes mga brods, diba? Kamakailan lang na i-vlog natin yan na hinuhugot siya ni Jamie Malonzo dahil nagsabay silang nag-ensayo sa Los Angeles, California. Kaya nga ito pong si Stanley Pringle ay baka nga ma-trade ito para sa isang slot kay Mikey Williams. Pero 3-team trade mga brods, isa rin sa mga sinasabi sa reports baka Northport Battenberg ang kasali sa trade dyan. Ito nga pong si Pringle, kung mapunta naman ito sa SMB, alam natin dami ng loaded na guard sa SMB tapos pinapirma pa nila. Ito pong rookie na si Kit Jimenez. Ano na yung magiging slot ni Pringle dyan? Pero syempre mga brods, ito na nga, may mga players na papakawalan din ito pong SMB para rin kay Stanley Pringle. So, syempre, may mga sinasabi na rin sa mga reports, mga Thunders ng SMB or yung mga Death 5 na natitira dyan, baka nga possible ma-trade. Like, diba, katulad ni na Arwin Santos and Alex Cabagnot. Once na magkaedad ka kasi dyan sa SMB, iti-trade at iti-trade ka para nga sa isang slot na panibagong player na kukunin nila. So ito pong si Pringle malaki ang maitutulong nito sa SMB. Hindi basta-bastang player mga brods. Ito pong si Pringle, malakas na manlalaro ito na point guard kahit may edad na. Ito pong si Pringle, kahit papano nakikipagsabayan pa rin ito sa mga batang players. Iba kasi ang galawan ni Pringle. Tapos diba, scoring champion, former scoring champion. Ito pong si Stanley Pringle, dati nung nasa Global Port pa sila ni Terence Romeo. Malakas ito mga brods. Mamimiss lang ito ng Barangay Nebra San Miguel ng kanyang scoring. Pero pagdating naman sa Hinebra, kung si Williams naman ang mapupunta sa kanila, ay hindi na nila iniinda yung scoring dyan. So ito pong SMB, malaki. Ito pong mga line-up ng SMB ngayon mga brods Tapos isasali mo pa ito pong si Stanley Pringle kasama ang isang 6-time MVP. Mga brods, baka nga ang lakas na ng SMB kung itong si Pringle ay matuloy man dito. So ikaw mga brods, alam ko nga sa lahat po ng mga SMB fans, gustong gusto nyo ito pong si Pringle na mapunta sa kuponan na ito. Kaya nga, komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods at isa natin yan. Sa kabilang balita naman natin mga brods, ito pong si Greg Slaughter noong June 24 lang, nakapirma ito ng extension contract sa Rising Zephyr Fukuoka. So ito na nga, ang iniisip din dito ng mga Barangay Hinebra fans kung galit ba ito pong si Greg Slaughter dito po sa Barangay Hinebra San Miguel hanggang ngayon. Dahil di ba nga na-trade dati sa Northport Battenberg dahil hindi nga ito binibigyan ng mataas na sahod ng Hinebra na hinihingi ni Greg Slaughter. So, kung gusto niya ng malaki ang sahod, syempre, bagay na bagay siya doon sa Japan B-League, which is nagagamit din naman yung size niya doon as a 7-footer. And malaki rin naman ang naitutulong niya doon sa Rising Zephyr Fukuoka. Pero ito na nga yun mga kabrods. After ng contract dyan ni Greg Slaughter, and kapag hindi ito napirmahan ng mga panibagong contract na naman mga kabrods, malay natin, ito pong si Greg, babalik dito sa PBA. Gusto nga rin ng Barangay Nebra Management, kung tutuusin, if ever man ito pong si Greg na hindi naman galit dito sa SMC Management, tapos si Boss Al Francis Chua din naman, may tampo dito kay Greg Slaughter, pero wini-welcome pa rin naman nila ito pong si Greg Slaughter na magbalik dito sa lineup ng Barangay Nebra San Miguel. Dahil ito pong si Greg Slaughter, sa ngayon, syempre, mas maganda na yung experience na ito. Dahil sa Japan B-League, mataas din naman yung level ng competition doon mga kabrods. At ito pong si Greg, day by day,
lumalakas din naman at nag-i-improve din naman ito pong 7-footer na ito. So talagang congrats din kay Greg Slaughter dahil nakakuha siya ng magandang kupunan, magandang sahod at magandang liga, mga kabrods. So kapag itong si Greg naman ay mapunta dito sa Barangay Nebra San Miguel, if ever mang bumalik ito, matutulungan niya talaga ang Ginebra. Iba rin naman kasi ang presensya ng 7-footer, mga brods. Katulad ngayon ng Commissioner's Cup, ang lalaki ng mga imports kung naandyan si Greg Slaughter, malaki ang maitutulong nito. Katulad ng mga nangyari sa last Commissioner's Cup, mga kabrods, 2022, na ito pong Bay Area Dragons na may 7'5" silang Liu Xuanxing. Kung nandun sana si Greg Slaughter, ang ganda sana ng matchup doon at hindi mahihirapan si Japet Aguilar and Justin Brownlee, pati si Christian Hardinger, yung mga ilalim ng Barangay Ginebra Kings. So ito nga pong si Greg Slaughter, alam naman natin, tignan natin kung talagang babalik ito, mga bros. Dahil alam naman natin itong si Greg ay may tampo talaga kahit papano pa rin dito po sa Barangay Nebra San Miguel. Pero kapag itong si Greg, mga kabrods, mapunta naman talaga dito sa ibang kupunan sa PBA, syempre, gusto rin naman niya yan. Iniisip ko nga, iniiwasan na lang talaga niya ang Ginebra para walang away, mga kabrods. Pero syempre, family is still family. Once a Ginebra, always a Ginebra player, mga brods. Yun nga yung mga sinasabi nila, katulad ng mga sinasabi nila kay Jawo, Kinakagiwa, Helterbrand, mga brods. Syempre, pusong Ginebra ka, kaya kapag itong si Greg ay gustong bumalik sa Ginebra, welcome pa rin siya dito, mga brods. Lalong-lalo na yung experience niya sa ibang bansa, pwede niyang ma-share dito sa PBA. Hindi naman ganun katigas pa rin naman si Greg Slaughter, pero yung footwork neto at napakikita ko sa mga ibang highlights neto, kahit pa paano medyo bumilis din naman ng kaunti dahil ginagawa din naman yan para sa sarili niya at para ma-improve niya ang kanyang sarili, mga brods. Tapos if ever mang makuha ito ng Gilas Pilipinas sa mga maliliit lang na kompetisyon like mga ganyan, Asian Games and yung mga ibang mga FIBA na hindi naman ganun kataasan, pwede nilang kunin si Greg Slaughter at ma-test yung kanyang natutunan sa Japan B-League, mga kabrods. Ikaw, mga brods, sa tingin nyo ba Greg Slaughter worth it pa rin bang bumalik dito sa PBA? At sa tingin nyo ba, kapag napunta ito sa Barangay Nebra San Miguel ulit, mas lalakas ba ang Ginebra sa ilalim? Lalong-lalo na kapag nakatapatan pa niya si Junmar Fajardo ulit, mga kabrods. Greg Zilla versus The Kraken, mga kabrods. Komento mo na ang opinion mo dyan, mga brods, at isa-isahin natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. That is Sabrete Dialect, yun lang. I'm out. So bago tayo magpatuloy, mga brods, this video is brought to you by 1xBet. So matagal ko nang ginagamit ito, mga brods, at kumikita na rin ako dito, kaya i-share ko ito sa inyo kung saan ito pong 1xBet ay isang betting platform. Pwede kang tumaya dito ng mga paborito mong kupunan, mapa PBA, NBA at kahit anong sports, mga brods. So kaya nga, para makukuha mo yan, gamitin mo ang ating promo code na OBR, and yung link ay nandyan sa pin comment section sa ibaba, mga kabrods. So ito pong 1xBet, huwag kayo mag-alala dahil may mga partnership na ito katulad ng FC Barcelona, La Liga at mga big companies like PSG, mga kabrods. So get up to 7,000 deposit sa unang deposit mo pa lang yan, and you can easily withdraw here winnings through Paytm, bank and other easy methods, mga brods. So matagal ko na talagang ginagamit ito, kaya nga, mga brods, mag-bet ka na kung saan gamitin mo ang ating promo code na OVR, and yung link nandyan sa pin comment section sa ibaba.